Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa kahalagahan ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Babasahin ko muna ang mula sa Ebanghelyo ni San Marcos. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus sina Pedro, Jaime at Juan, at umakyat na silang lamang ang kasama sa isang mataas na bundok. At nagbago ang anyo ni Jesus sa harap nila, at kuminang ng puting-puti ang kanyang damit na walang makapaglalaba. Simputi niyon sa lupa. At napakita sa kanila sina Elias, Moises, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya nagsalita si Pedro sa kanya, sinabi, "Panginoon, mabuti at narito tayo. Gagawa kami ng 3 kubol, isa para sa iyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias." Nasindak sila kaya hindi nila nalaman kung ano ang sasabihin. At may ulap na lumilim sa kanila, at narinig mula sa ulap ang salitang ito, "Ito ang aking anak, ang minamahal, pakinggan ninyo siya." At bigla pagtingin nila, wala silang nakita liban kay Jesus na kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Munting pagninilay ang binibigyang diin dito ngayong ika-2 linggo ng Kwaresma ay ang kalagahan ng panalangin. Ang panalangin at mga rekoleksyon ay ang pagbabalik loob natin sa Diyos at muling alam, pagkilala ano talaga ang naging gawin ni Jesus sa kanyang buhay. Kaya ang mga apostol ay nabigla sa pagbabagong anyo ni Jesus na ito. Sa ating buhay, nagkakaroon din tayo ng ganitong karanasan. Ang pagbabagong anyo natin tuwing tayo ay nagdarasal, at pagbabagong anyo natin tulad ng ating mga attitudes and values na gusto nating baguhin. Kaya lamang sa panalangin, nananatili lang tayo sa pagbabago. Pero ang hamon sa atin dito ay bumaba sa realidad ng buhay at tagpuin natin ang hamon ng katotohanan. Ang katotohanan na tayo ay maraming pagsubok at kahirapang dinaranas. Katulad nga ni Jesus, dinaranas niya ang paghihirap, kamatayan, at itong tagpo na ito ay karanasan ng pagbabagong buhay. Ang pag-asa na ang karanasan ni Jesus bilang manunubos ay dadanas ng paghihirap, ngunit ang diin ng pagbabagong anyo na ito ay ang buhay na walang hanggan. Ito ang napakahalagang diin na hindi lang natatapos sa paghihirap ang krus, kundi ito ay nagbibigay ng bagong pag-asa, bagong buhay kasama natin si Jesus. At ito ang napakahalagang pagbabagong anyo ng ating buhay
kasama si Jesus. Kaya maglaan tayo ng panahon upang baguhin natin ang ating sarili at harapin natin ang katotohanan ng buhay natin dito sa lupa. So ito po muna ang aking ibabahagi at God bless po sa ating lahat.